Ay, magandang gabi mga boss, mga friend. Oo. Bigay lang tayo ng reaksyon dito sa sinapit. May mga ibang topic pa tayo pero magbigay lang tayo ng reaksyon dito sa sinapit nitong si Sara Diskaya. May tanong ito eh. Dapat ba siyang kaawaan? Pakinggan natin. Ibinahagi ng kontratistang si Sara Diskaya ang mga saloobin niya matapos siyang sumailalim sa kustudiya ng National Bureau of Investigation. Ito'y habang hinihintay niya ang posibleng paglalabas ng warrant of arrest kaugnay ng isang ghost project sa Davao Occidental. Live mula sa NBI exclusive na Papatrol, Zian Ambrosio. Z, nakausap po ba mismo si Sara Diskaya? Alvin, live na live at exclusive nga. Naka-interview natin sa ang contractor na si Miss Sara Diskaya. Ito, makikita ninyo Alvin, katabi natin ngayon si Miss Sara Diskaya kung saan pinapakita pa niya, ma'am, no? Tama po ba? Yes, dito siya natulog. Dito po siya nag-overnight dahil nagkaroon siya ng voluntary custody dito sa NBI. Tapos pinapakita din niya, Alvin, ito yung maleta niya. Ma'am, okay lang po ba? Ito, maleta ni Ma'am Sara. Ma'am Sara, ba't po may maleta kayo? Mga gamit ko, mga damit. Ilang araw niyo po ba ine-expect na magsistay dito sa NBI? Hindi ko sure. Hindi niyo alam. Pero ano po bang laman ng maleta ninyo? Mga damit ko. Damit, wala po bang pera dyan? Wala pong pera dyan. Sige. Zian Ambrosio, sinabi na ng damit eh. Para pang nangiinsulto. Hindi biro yan. Anong wala bang pera dyan? Kasi mga maleta, di ba mga friend? Maletang pera nga naman eh. Kala niya ba? Tuloy natin. Po. So kakamustahin namin Ma'am Sara kung okay lang po. Kahit po na lang po muna tayo. Kamusta po yung pag-overnight niyo po dito sa NBI? Okay naman ang overnight ko dito. Nakakakain ba kayo? Nakakatulog ba kayo dito? Nakakatulog, syempre, paputol-putol kasi wala yung mga anak ko. Tapos, kakakain naman. Okay, so, bakit po ba kayo bakit po kayo nagpa-voluntary custody dito sa NBI? Syempre, first of all, for the safety ko rin. Safety lalo ng mga anak ko. Kasi, syempre, I have to undergo the process and as advised by my lawyers. So, nag-undergo ako ng parang voluntary aking pagpunta dito. But how do you feel now? May konting takot ba? Anong nararamdaman po ninyo? Siyempre, palaging may takot kasi lalo na ngayon na nahiwalay ako sa family ko, lalo na sa mga kids ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. And parang nadamay lang naman ako dito sa magiging Nadamay ka baka mo. Malalim yung salita ni Sara, mga friend. Nadamay lang daw siya. Tanga ka ba naman? Di mo alam na illegal yung ginagawa mo. Tapos sabi mo, nadamay ka. Di, turo mo na kung sino nagdamay sa'yo. Di ba? Tuloy natin. So, harap yun po. Okay. Maraming salamat, Ma'am Sara. So, Alvin, nangako tayo kay Ma'am Sara Diskaya na hindi live yung interview natin. Hindi natin muna ila-live interview, pero naka-tip interview na tayo because meron nga, nag-iingat lang tayo na huwag ma-sub judice dahil nga nasa korte na itong kaso na to, Alvin. So, kabilang nga sa mga didiscuss sa atin ni Ma'am Sara, yung na-experience niya, yung karanasan niya ngayon na nahiwalay sa kanyang pamilya. Ayon pa nga kay Diskaya, labis na apektado ang kanyang mga anak sa sitwasyon. Bagay na pilit umano niyang tinatatagan bilang isang ina. Kinuwento rin ni Diskaya na mula nang ipinanganak ang kanyang mga anak ay hindi siya kailanman nahiwalay sa kanila dahil hands-on umano siya bilang magulang kahit may negosyo. Nilinaw naman ni Diskaya na ang pagpunta niya sa NBI ay isang hakbang para sa kanyang kaligtasan. Alvin, anya, ikinonsulta niya sa kanyang mga abogado na mapasailalim sa voluntary custody ng NBI matapos maugnay ang kanyang pangalan sa kaso. Bonakid Preschool 3 Plus, proven in of suko, it's parang safekeeping na rin. Kasi ang hirap na, hindi naman ako tumakas, no? Malinaw yun. Never akong nag-isip na tumakas kasi ang tumatakas lang may kasalanan. Ever since it came out on the news na may possibility kasama ako sa isang kaso. Ang tumatakas lang daw yung may kasalanan.
Hindi mo sabihin, wala kang kasalanan. O, sige, tuloy mo. I spoke to my lawyers, anong possibility ba na ma-arrest ako. Lahat was consulted through my lawyers. And since nadamay lang naman ako dito sa proyekto na to. Possibility. Nadamay daw siya sa proyekto na yan. Dami-daming proyekto niyan. Nagbilyonaryo ka na nga dyan. Dami-dami mo nang nabiling sasakyan. Nadamay ka pa. Kaya maya magbibigay tayo ng reaksyon sa iyo, Sarah, ha? Naman na makulong, inamin ni Diskaya na wala umanong handa para sa ganitong sitwasyon, Alvin. Ayoko sana. Kasi, as everyone knows, my kids, they all have ADHD. Husband ko nasa Senate. Tapos ako makukulong. Ang hirap. Hindi ko alam kung paano ang mga anak ko. Hindi ko talaga alam. Sorry. Yung anak niyo ang main concern niyo po, ma'am, or... Sobra concern ko mga anak ko. Pinabulaanan din ni Diskaya ang mga alegasyong siya ang pangunahing responsable sa kasong graft at malversation at iginiit na nadamay lamang umano siya. Naninindi. Wala namang ibang sagot dyan, Sarah, kung hindi wala kang kasalanan. Patatunayan mo sa korte. Wala namang inakusahan na, yun nga, pumatay ka eh. Pag tinanong ng korte, sasagot pa nung lintik na nakapatay eh. Ayun. Not guilty. Diba? Wala namang umaming guilty siya, di ba? Tuloy. Yan din siyang gumaan ang kanyang pakiramdam na mapunta siya sa kustodiya ng NBI. Kaugnay naman ng pag-auction ng ilan sa kanyang mga sasakyan, mariing itinanggi ni Diskaya na binili niya ang mga luxury car gamit ang illegal na pera. Paliwanag niya, hindi niya alam na may irregularidad sa importasyon ng mga naturang sasakyan na nabili lang umano niya sa isang ahente. Balak rin niyang kasuhan ang importer. Sabi ni Diskaya, handa siyang harapin ang mga kasong isinampalaban sa kanya at naniniwala rin siya sa huli ay lalabas daw ang katotohanan. So, nagpapasalamat tayo sa eksklusibo. Ano yan? Dahil palang hindi alam, nagbilyonaryo ka na, katakot-takot na yung coaching nabili mo ng mga luxury car eh. Hindi mo alam na illegal o gano'n, ganito. Sa lahat naman ng yumaman, ikaw ang tanga. Di ba? Marami siya hindi alam eh. Nadamay lang daw siya. No? Alam niyo mga friend niya, sabi ko eh. Ang buhay ng tao ay weather lang, di ba? Minsan nasa ibabaw ka, minsan nasa ilalim ka. Nagpagamit ka sa demonyo eh. Oh. Kaya ka na, yan ang gustong-gusto ni Satanas eh, mga boss. Yung mga ganyang klaseng tao na talagang gustong magkamal ng limpak-limpak na salapi. Oh. Madaling masilaw. No? Sa kapangyarihan ng pera. Maski na ang pinapasok na nila, eh alam naman nila na mali. Oh, doon siya naman nagsasabi. Parang ano lang, na parang nabiktima siya, mga ganun. Kung ano bigla sabi, mga rason, no? Pero alam niyo mga friend, kung ako dito, mag-ano na ako eh. Yun, si Las Cañas ka na, Matabato, turo mo na talaga kung sino yung mga sinasabi mong nagdamay lang sa'yo. Ikanta mo na ng buong buo. Tapos yung mga nanakaw mo, soli mo na. Oo, ibalik mo na yung mga talagang nakamkam mo ng illegal. Oo, talagang ibigay mo na ng todo sa gobyerno. Di ba mga friend? Eh kung ganyan, bitin-bitin ka pa, kung ano yung pinagmulan mo. Dati naman siya, sabi niya, nangungontrata siya ng legal eh. Pero yumaman nga lang daw siya, di ba? Nung nag-DPWH na siya, doon nangyari. Diba? Nung nagsilbi na siya sa mga kampo ng kadiliman, doon siya yumaman. Daw. Panati alam kung talagang kanya nga yung kayamanan na yan.
Baka, pon lang nga to eh. Isa rin itong mga pon eh, di ba? Pero mas malupit itong isa, oh. Nakabili ka ba ng lupa na hindi pa nahati o O pag sinasabing si Diskaya ay mayroong 42 sasakyan, ganito kayaman si Diskaya, ganito lang si Diskaya kumpara sa kayamanan ng Gardiola. Ayon kay Ilagan, isa si CWS Party List Representative. Ito, ano. Natatawa lang daw siya, oh. Parang whistleblower dito eh. Majority candidate yata dito do sa lugar nitong sa Batangas. Ito si Gardiola, yung nagdidiin sa kanya. Tatawa lang ako, mayaman daw si Diskaya. Wala, ganito lang si Diskaya kay Gardiola, sabi niya. Edwin Gardiola sa mga maituturing na main players sa nangyaring flood control scandal at bentahan umano ng mga proyekto sa Kongreso at sa DPWH. Inilahad ni Ilagan na tila ginagawa umanong bagsakan ng mga proyekto ni Gardiola ang mataas na kahoy, kung saan kasalukuyang nakaupo bilang alkalde at vice-alkalde ang kanyang iba pang kapamilya. 16 na barangay kami dito, almost 20,000 ang botante. Ang ibinagsak na pondo dito for 2025 ay 3 billion. Ginagawang palabigasan, dito ibinabagsak ang mga proyekto. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na may 5 kumpanyang nakapangalan mismo sa mga Gardiola. Una ang Newington Builders na nakapangalan sa sister-in-law ni Congressman Edwin. Ikalawa ang S.Ang Construction and General Trading Incorporated na nakapangalan naman sa anak niyang si Kim Ann Gardiola Esguera. Ikatlo ang Laurel Development Corporation na nakapangalan sa kapatid niya at kasalukuyang mataas na kahoy Vice Mayor. Ang 3 kumpanyang ito nakapagtala ng 30.1 billion pesos worth of DPWH contracts mula nang maupo si Gardiola sa Kongreso. Lumapit din sa amin ang isang former high government official. Kaya pala mabigat ito eh. Nasa Kongreso to, hindi kagaya ng mga Diskaya na wala silang posisyon sa gobyerno. Diba? Kaya pala napakayaman nito. Oh, si Gardiola, yung mga Diskaya walang posisyon sa gobyerno, di ba? Sa Batangas, aniya, personal na raw siyang kinausap ni Gardiola na mag-request umano ng kahit na anong gusto niyang proyekto para sa kanyang nasasakupan. Ang sabi raw sa kanya ni Gardiola, siya na ang bahalang maglakad nito para maipasok sa NEP ng DPWH. Sa pagpasok mo, may receiving area sila. Tapos susunduin ka ng golf cart, dadaan ka sa tunnel. During that time, ako'y lumalaban sa kanya. 42 na sports car, almost 70 SUV. Nandun sa loob, naka-aircon. Bakit ko nasabi? Kasi nakakapasok ako doon. Pag may activity ang Rotary, ilang beses din niya akong na-invite doon. Walang sinabi yung kay Diskaya, ilang piraso yun. Tangina, no? Yumaman ho yan sa pera ng bayan, mga demonyo na yan. Oo. Pero may kakasuhan na rin yata ito, itong Gardiola na ito eh. Oo. Yan ang mga Gardiola, Diskaya, Saldico, at marami pa iba na dapat bilis-bilisan ng gobyerno. Ang dapat prioritize ito eh. Itong mga di ba mga friend, para maibalik na agad sa kaban ng bayan, lalong-lalo na ganito klaseng hirap ang inabot dahil dito sa mga putang mga to. Di ba? Pero yung Diskaya, mga friend, di niya ba alam na may katapusan ang lahat? No? Dami pa nilang binili pang paswerte sa bahay nila, kung ano-ano, milyon-milyon ang halaga. Oo, di ba? Tingnan mo lang, no? Dapat kasi tao, gaya si Dismaya na yan, 2 lang yata anak niyan. Oo. Ba't siya bumili ng ganong katakot-takot na sasakyan? Kung binili nga niya yun, ha? O binili ng iba, pinangalan na sa kanya. Ngayon, nagkabulilyasuhan na lahat. Lahat ng mga papeles, sabit. Galing na kung custom, kung ano-ano. Ayun, ino-auction na lahat. Kaya wala nga, pwedeng na ako dito, itong Diskaya na to talagang sabit lang to. Pon. Kumbaga sa pon. Ito mga pre, no? Katuwaan ng mga contractor at congressman pagkakakuha ng proyekto. Puta yan, grabe. Idol. Mabilis sa'yo na agad ah! Hindi, kanina pa hinihi. Kano? 121,000. Kano? 121,000. 121,000! Ano? Ano ba kinain natin? Baka mali, baka kulang yan! Baka kulang eh. Teka, baka kulang. Dala kong pera.
Puta, 121,000. Oh. Isang kainan lang ng mga congressman at saka mga kontraktor. Oh. Oh, yabang pa nito. Oh. Yan, sino kaya yan? Oh. Yan, pera. Oh. Akala, ulang ba no? Ulang? Akala ko 1,021,000. Keep the change! Keep the change! Ito na! Ito na lang ito. Magkano? Bilangan mo. Nasabog. Hello? Bilangan nyo nga. Ito ulit. Bilangan mo, Alvin. Magkano? Halika. Hawakan mo naman. No, hindi ko na kailangan to, ha? Hindi ko na kailangan. Isa ko muna. Oo. 21. Dismiss kasi yung kaso. Kasi yung kaso, ba't dismiss nila ang kaso? Dapat isa-isa. O yan, ako na. Ilang team mo? Ilang coach ko yung 20 mil. O 20 mil lang din. O 20 mil lang din. Isa-isa mo ko sa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Sinama mo naman sa bilyo sa baba, sagutin daw yun. Tama na yun, puta na. Ano, wala na ba? Idol, paano nga ba malalaman? Grabe, no, mga friend. Isang kainan, 121,000. Nagtip pa ng 20,000. Wala eh. Picking apple sa mga putang ina. No? O ngayon, ano? Sabit. Ito. Yung Bryce Hernandez. Yung ano, puta, lahat sabit eh. Kaya siguro, basta talaga diniinan nitong tutuhanin nito talaga madiin ang pagpapanagot dito sa mga demonyo na to na nagpasasa sa pera ng bayan. Malaki-laki, bilyon-bilyon talaga makukuha mga friend. Sa ngayon, barya-barya pa lang. Ito, yung isang baliw. Malala na to si Harry Roque. Pakinggan ang pananakot ni Atty. Tago. Mga solid BBM, labas, huwag matakot. So ganyan katindi yung pagkatakot nila ng administrasyon kay Inday Sara Duterte. Dahil alam nila ugali ni Inday Sara Duterte, ha? Naku, kalimutan yung pagiging Maria Clara. Pag naging presidente ang Inday Sara, naku, mararamdaman yung hagupit ng inaping pamilya na pinakulong ang presidente na wala namang pagkakasala doon sa malayong lugar. Malaki na sira talaga nito mga boss, no? PBBM. Pakinggan mo sinasabi nitong walang yan to, no? Na talagang kinamumukhian ng kanyang ama. Diba? Maalala nyo? Talagang hindi lang mahal ng Presidente Duterte ng Pilipinas, hindi lang niya gustong mamatay sa Pilipinas, kundi ang kinasus. Tangina mo, dami na nga pinapatay, kaya na hinuli dyan, tarantado ka pala araw-araw, hype kid. Malaki na sira mo talaga eh. Mahal pa yung Duterte Pilipinas. Ang inan to. Klaman niya yung posibilidad na siya ay huhusgahan ng mga dayuhan para sa mga krimen na di umano yung nangyari sa Pilipinas. Wala nga nagsampa ng kaso rito, putang ina mo ka. Wala nga siyang kaso rito. Di ba nagagalit na nga siya sa Senado? Matagal na akong pumapatay ng tao. Hanggang ngayon, wala pang nagsasampa ng kaso sa akin. Sabi nung amo mo yan, buwang. Kasi nga, walang tumatayong kaso rito pag Duterte sinampahan. Di ba? Hanggang ngayon nga eh. Pag-alagala pa yung mga anak eh, di ba? Tuloy mo, baliw. Pinakaayaw ni Tatay Digong at yan ngayon ang kapalaran niya. Naku, itaga nyo sa bato. Pag naging presidente si Inday Sara, hindi yan makakalimot. Kristiyano yan. Pero sisiguraduhin niya na mabigyan ng katarungan hindi lang kanya ang kung hindi ang buong sambayan ng Pilipino dahil ang ginawa nila kay Tatay Digong, linabag nila ang soberenya ng Pilipinas. Dahilan para talagang... Tangina, no? Laki na talaga ang sira niya, no, mga boss? Grabe na siya. Grabe na siya. Alam pa kaya nito sinasabi nitong walang yan to?
gagawin lahat ni Inday Sara para mabigyan lahat tayo mga Pilipino ng katarungan dahil sa ginawa nila kay Tatay Digong. At sigurado po ako, kahit ano pang ipulan nyo kay Inday Sara, ang sigurado ako, wala kayong issue sa kanya pagdating sa korupsyon. At tignan mo magsasabi ng putang na. Wala raw issue sa korupsyon. Hindi na mapalawanan kung sino yung mga Merigay Espiatos, katakot-takot na nga yung issue. Wala talaga to mga boss. Grabe, sira sa ulo nito. Ganyan. Pag nagsilbi ka kay Satanas, yan ang aabutin mo, buwang. Maski na palipit, maski na salita ka na lang ng salita. Nang wala ka na sa uwido. Pero yung Sara Diskaya mo ang nasa uwido pa. Baka may pag-asa pa siya. Soli niya lahat. Bumalik siya sa dati ng simpleng pamumuhay. Huwag niya nang... di ba mga friend? Sobrang nahilo rin na wala rin sa sarili. Ngayon sabihin mo, nadamay ka lang. Hindi mo alam. Maraming, matagal-tagal ka pang, matagal kang mawawalay sa anak mo. May sakit daw yung anak niya. Tuloy mo baliw. dahil wala siyang kahit anong issue sa korupsyon, itaga niyo sa bato. Lahat ng nangurakot sa nakalipas na 3 at magiging 4 na taon na sa administrasyon ni Marcos Jr., maghanda na kayo. Babalikan kayo dahil yan naman talaga. Umuwi ka na, tanga. Tanginan to. Wala ka na yata passport eh. Wanted ka na, gago. Malakas sa sampalataya nito kay Satanas, no? Ang trabaho ng presidente, ipatupad ang batas, bigyan ng katarungan ang PBBM, narinig mo naman, nanggaling sa bunganga na itong hayop na to. Ang trabaho ng presidente, ipatupad ang batas. Patupad mo na. Gamitin mo talaga yung batas para sa mga walang yan to. Oo. Kasi, yan ang mangyayari sa'yo eh. Sinasabi ng gago eh. Pag nakabalik nga naman yung mga kampo ni Satanas. Kawawa Pilipinas. Tuloy mo baliw. ng Pilipino sa mga dinakaw niyong mga pera. Asahan niyo po yan. Baka kailangan magpatayo ng mas marami pang kulungan dahil siguro po 90% ng mga miyembro ng congressmen natin ng Kongreso, ipakukulong yan ni Inday Sara dahil lahat halos sila ay nagkasala. Dahil lahat sila. Mga taga-Kongreso. Tinatakot kayo itong hayop na to para wag kayong pumirma sa impeachment. Oo. Kumita sa proyekto na galing sa infrastruktura. Kaya takot sila kay Inday Sara Duterte. Pero gaya na akin sinabi, dahil ang mga politiko nais magpasasa sa kanilang posisyon, mag-iisip yan bago pumirma ngayon ng impeachment dahil alam nila na po pwedeng bukas lamang wala na ang Marcos Jr. Magtrabaho ka kasi. May laman pa yung salita ng puta na, no? His Excellency, baka raw bukas lamang, wala ka na. Sa totoo lang mga friend, talagang yung banta ni Sara Duterte, live na live yun, na talagang meron siyang hitman na kinuha para tudasin na ito. Wala na kasing choice eh. Parang, sige magsabi nga kayo ng para itong magkagulo talaga ng todo kung hindi yung mapatay si BBM. Di ba? Wala na eh. Yung tatay niya hindi na makakauwi. Sila Bato naman, nagtatago. Si Atong Ang, Si Atong Ang. Hindi pa natin alam kung galing kay Atong Ang ang order. Maraming kaso si Atong Ang, hindi na makakalabas. Napakabigat ng nakita ko na yan sa personal. Mukhang hindi naman kayang mag-utos ng ganong kalupit na utos na papatay lahat at itapon sa kung saan yung mga napagbintangang nagchochope ng mga sabungero. Wala ko sa itsura ng Atong Ang, wala. Baka meron pang, meron pa siyang pinagtanungan, anong gagawin natin dito? Ganito, utos. Hindi natin alam, Alam niyo sa totoo lang,
Pag ito si Digong minalas-malas at talagang nabura na ito, inuha na nung kanyang Panginoon, marami pa hong lalabas na mangungumpisal. Marami pa hong lalabas na mangungumpisal. Ng kanilang pag-involve. Kasi yung Dondon Patigungan hindi na kinasuhan ng Department of Justice Naging state witness siya dito kay Atong Ang Kaya baka marami pang lilitaw na magkakanta. Marami pa yan. Meron pang isang kumanta. Yung dating, hanapin ko Ito mga pre, isa sa tauhan mismo ni Sara Duterte nangumpisal na. Ang pamilya Duterte ang mga totoong drug lord at sumisira sa buhay ng bawat mamayang Pilipino. Nararapat lang na mapanagot at makulong habang buhay si Digong sa ICC at tanggalin na rin si Sara bilang pangalawang Pangulo ng bansa. Isang nagpakilalang bagman ikinanta na suportado ng Pogo at drug lords si VP Sara. Ang kontrobersyal na mga magnetic lifter na ginamit sa pag-smuggle ng shabu na nagkakahalaga ng bilyones itinuro sa mister ng pangalawang Pangulo. Narito ang ating exclusive political update. Hawak ngayon ng Abante at Billionaire News Channel ang kopya ng 5 pahinang notaryadong sinumpaang salaysay ng isang Ramil Lagunoy Madriaga. Matapos kung matunto ng abogado ni Madriaga na una lang binanggit na naging abogado rin siya ni Kerwin Espinosa. Sa eksklusibong panayam, sinabi ni Attorney Raymond Palad na nag-reach out sa kanya si Madriaga matapos makaramdam ng pangamba kasunod ng ilang beses na umanong pagbisita sa kanya ng mga taong konektado kay Vice President Sara Duterte. Lately kasi may mga dumadalaw sa kanya doon na sinasabi niya na tao or identified kay BP Sara. And nagwo-worry din siya doon sa safety niya ron sa loob, kaya talagang minsan gagawa ng paraan niya na matawagan kami para lang magkaroon ng urgent visit sa kanya para masabi niya yung nalalaman niya. Nakakulong sa BGMP facility si Madriaga matapos siyang madiin sa 3 counts ng kidnapping na kanya daw ngayong pinababasura sa korte. Sa kanyang sworn affidavit, 2016 siya pinakilala sa pamilya Duterte at nang manalong Pangulo si nooy Mayor Digong Duterte, nagbibigay siya ng intel sa Pangulo kaugnay ng Oplan Double Barrel. Dati na raw siyang nagtrabaho bilang intel officer sa Finance Department, National Security Council, ISAF at sa PSG. 2018 nang direkta siyang nagtrabaho kay Mayor Sara para magbigay ng intel reports para sa dapat ay presidential campaign ng Mayora mula 2022. Batayan niya sa utos ni nooy Davao City Mayor Sara Duterte bilang national convener, itinatag niya ang Inday Sara Duterte is my president at ang pondo na ginagamit umano nilang pondo noon ay pera mula sa mga pogo operator at drug dealer. Kasama rin sa napondohan ang ibang support group. Talagang napakalaki sindikato itong nagawa ng Duterte. Napakalaki. Ito, dating tao niya, natatakot dahil pinupuntahan daw doon maski na 10 oras ng gabi nila Sara Duterte at saka yung mga malalapit sa kanya. Kaya nagsusumbong na baka siya sa kandidatura ni Mayor Sara. Katunayan niya ang kontrobersyal na magnetic lifter noong 2018. Mister ni nooy Davao City Mayor Sara ang nag-utos sa kanya para mailabas ito sa kustodiya ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port na kalaunan ay natagpuan sa Cavite na wala ng laman. Sa kwento niya sa akin talaga lang, wala naman daw talagang alam yung tagubat, naging biktima lang. Siya dapat ang maglalabas noon dahil labas-pasok na daw siya sa custom. Pero yung pong taguba, nakakulong. Nakakulong yung taguba. Na walang alam. Dahil hot item, hindi niya nilabas at may report na lang niya doon sa nagutos sa kanya na hot item, sir, may nakamata na dyan. So, dinaan na lang sa
Ang term niya is pinera na lang, kaya nilabas yung magnetic lifter. Nang manalo si Sara bilang Vice President, inatasan daw siyang bumuo ng Vice Presidential Security and Protection Group para sa seguridad at intelligence work ni VP Sara. Siya daw mismo ang Saka naman nakakita ng Vice President lang, may sarili siyang Vice Presidential Guard. Ngayon na nagkaroon yan. Nung panahon ni VP Lenny, walang ganyan. At kung alam mo kung ilan yung gwardiya nitong buwang na to, mag-hit 400. Mas marami pa kay Marcos, yung bantay niya. Sindikato talaga. Kaya ewan ko paano to. Hindi matapos to, no? Pakilala at nagrekomenda kay Colonel Dennis Nolasco na isa umano sa mga estudyante niya sa Presidential Security Group. At si Nolasco naman ang kumuha ng serbisyo ni Nooy Colonel Raymond Dante La Chica para pamunuan ang Vice Presidential Security. O yun yung Nolasco sa kay La Chica, yun yung pinagpasahan ng mga pera galing sa DepEd na daan-daang milyon. Na hindi naman naimbestigahan nitong Quadcom na to. Kasi nga hininto dahil inarbor na ng polis. Ewan ko kung nakakalaya kung nasa na yung dalawa na yan, Nolasco saka La Chica na yan. Security and Protection Group. Naging katabaho niya umano sila Nolasco at La Chica para mag-transport ng malalaking halaga ng pera sa iba't ibang tao, batay na rin umano sa utos ni VP Sara. Isang duffel bag umano na puno ng pera ang dineliver sa isang comedy bar na pag-aari at binibisita ng mga alumni ng San Sebastian College of Law na nasa Timog Avenue sa Quezon City. Mayroon din umano siyang dineliver na duffel bag na naglalaman din ng 33 hanggang 35 million pesos sa Cabuyao, Laguna na laan para sa isang mayor. Nasa 80 million pesos naman ang idineliver niya sa parking lot ng malaking mall sa Mandaluyong kung saan kaparehong paraan ang ginawa niya sa ombudsman na Marami hong alam yung tao. Yung sinasabi, notaryado, nanumpa siya, nasa loob siya ng kulungan Kasi tinawagan niya attorney niya raw dahil natakot na siya dahil parati siyang binibisita na nung mga bataan ni Sara Ang sasakyan na naglalaman ng pera at iniwan ang susi ng kotse sa ibabaw ng kaliwang unahang gulong. Kalaunan niya ay nakita niya na lang na minamaneho ng asawa ng isang ombudsman prosecutor na kaklase umano ni VP Sara sa law school ang kaparehong sasakyang kanyang iniwan. Pebrero noong 2020 niya ang pinakamalaking delivery niya ng pera na umabot ng 1 bilyong piso lulan ng Super Grandia na kanyang kinuha sa parking lot ng fast food chain sa Kamuning, Quezon City. At idineliver ang sasakyan sa Katarungan Village sa Muntinlupa City na kinuha ng 2 lalaking nakaabang doon ang dala niyang Grandia. At kalaunan niya ay nakatanggap siya ng tawag mula mismo kay Pangulong Rodrigo Duterte na napunta na sa dapat makatanggap ang nasabing pera. Gusto niyang isubmit sa Office of the Ombudsman para magkaroon ng investigasyon kasi nasa power naman ng Ombudsman na magpadala ng fact-finding body doon or magpadala ng mga investigador para ma-validate nila yung kwento rito. Sabi ni Atty. Palad na buo ang affidavit batay sa mga sulat kamay mismo ni Madriaga na kanyang isinusulat sa 4 na beses na pagbisita ng abogado sa BGMP facility. Nanotaryohan ito nito lang November 29 matapos mapayagang makapasok sa BGMP facility ang dry seal at ang abogado kung saan pinanumpaan ni Madriaga ang kanyang salaysay. Nabigyan na ng kopya nito ang Office of the Vice President para sa pahayag ni VP Sara na ating i-ere sa oras na magsalita ang pangalawang Pangulo. Bukas din ang Abante at Billionaire News Channel sa iba pang pangalan na nabanggit sa sinumpaang salaysay ni Madriaga. Grabe mga boss. Talagang pag diniinan nito, talagang simot din to itong mga to. Wala naman negosyo Duterte, di ba? Puro mga illegal. Mga malaking drug lord ang kasama nila, di ba? Baka kaya ganyang kalakas yan dahil nung panahon wala naman ganitong kagulo nung panahon ni Digong, mga kongreso, senado, walang ganito. Diba? Baka sanay magbigay na sobre ito, di ba? Baka envelope ang binibigay ito sa mga senador. Ilan lang ba yung senador na yan? Di ba? Ay nako. Grabe, no? Talagang underworld ang nangyari nung panahon ni Digong. Napatakbo tayo ng Davao Mafia na walang nangyari. Paano? Alam nila kung saan nila tatapal yung pera. Mga general, binigyan niya ng magagandang pwesto sa gobyerno. Ay no.
Pero hindi natutulog ang Diyos. Tingnan mo inabot nila, no? Na kay PBBM ang bola. Pag hindi mo nagamit na maayos yan, todas kang bata ka. Mata mo lang ang walang latay, sabi ni Harry Roque, ha? Karoke, ang ganda ng nangyayari sa ating gobyerno. Mukhang totohanan na ang laban ni BBM. Let's wait and see kung ano pa ang susunod na mangyayari. Good evening, Karoke. Shout out, Noel Tenko, ha? Noel ulit, Totoo ka, Karoke. Nakakasuklam ang mga nakaupo sa Senado. At ngayon lang natin naranasan ang mga ganitong klaseng politiko. Sana kunin na sila ng mananabas. Joe TV, shout out. Marilo Pabianak, shout out, ha. Sukdulan nga po talaga sa abuso, sa salapi at kapangyarihan. Wala na silang galang sa mga Pilipino. Kasi namanong sahod nila sa gobyerno ay barya kumpara sa mga bilyones na nasa account nila, na kung saan ang gagaling na sulok ng mundo. Let's all pray na mahinto na ang mga ganitong klase ng government official. Tila sa atin lang may opisyal na may world tour. Yun lang. Kahina-hinala, saan nang gagaling ang mga sandamakmak na salapi. Good evening po tayo sa mga ka-warriors. Good evening, nak. Shout out, Prince Sherwin Sapeda. Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend, ha? Sabi ni Tia Delio. Muli po, ay sumasayang papawid po. Impong basyang Team Tia Deli po. Humahagunot upang makikuda at makibanat sa mga malulupit mo pong topic today, Sir Rox. Talaga pong puro walang Diyo sa astig ang mga subject mo po today, Sir Rox. Sa halip po na kumonte, talagang wala na po yatang ending ng teleserye na pinanonood po natin. Ano po? Hay buhay ng mga pisting yawa. Mabuti na lang at kahit ganyan po si Muning, meron pong kahit papaanong isang guhit na puntos na pwede pong masaluduhan sa kanya. Kundi lang po sana siya lalamya-lamya, Sir Rox. Nako, baka sa bigat po ng mga nakakasulasok na bungkal ng anomalya, baka kung sa iba-iba lang po siguro, nakatulad ni Sentry, ay naku po, Sir Rox, malamang sa alamang po, Sir Rox. Matagal na pong pinagsasawaan at pinagpipiestahan ni na Peryong at Dagul ang mga pinutukan po ng lintik, Naku, baka yang si Quezong Panis di Higaw, di pataranta, lalo nang naging butot balat ngayon yan na mga sa panggigigil sa kanya ni Peryong. Ito naman pong si Pulong, pinakasiga sa lahat po ng siga. Kung hindi rin lang po katulad ng Hitler o mga tulad ng Saddam Hussein, saka yung pong si Putin, ama po talaga, Sir Rox, di po kamay na baka na gagamitin po sa mga pasaway na yawa, Sir Rox. Wag na po tayong umasa pa, Sir Rox, na may mababago po sa sobrang bulok na sistema. Ang puro kuda, yabang at bunganga, walang kasamang malupit na aksyon. Lahat po tayo, Sir Rox, puro pahinog na lang po sa bukol. At itong si Dismaya, dahil sa pagkagahaman sa kurakot sa Kaban ng Bayan, bakit ngayon lang po siya nagtuturo ng daliri at naninisi sa mga kasabwat? Aminin niya na lang po sa sarili niya, Sir Rox, na ang karma po talagang malupit pag ikaw po nakalawit kasi ni Lord. Kasi si Lord po palaging may hustisya, lalo na po sa mga sobrang sakim at gahaman, at maitim po ang budi na katulad nila. Huwag na po siyang magtangka na lumusot at maglinis na at ayaw po nila at sa gusto
Wala pong kwenta lahat ngayon ang kanilang mga nanakaw nilang kayamanan dahil malapit na po silang mabitay lahat. Imagine mo po, Sir Rox, kung tinalo niyan si Biko at di po natuklasan yung mga mabahong burak na lihim nila. Naku po, loleng, lalo pong lanos ang Pasig, ang buong Pasig. Walang kalaban-laban magiging Dismaya City. Sila na ang mga may-ari ng buong Pasig. Kaya nga lang po, Sir Rox, si Lord di po papayag. Baka sa ending po nila, Dismaya Bisaklat. Kaya ang moral lesson, Sir Rox, huwag maging masyadong gahaman. Sister Grace, shout out sa iyo. Malapit na di mauso ang pera. Sana magbago ka na. Ha? Kapista Bunao, shout out ha. Good evening po kuya at sa mga mahal po sa buhay at sa mga warriors. Aba, kuya, sasampahan daw ng sasampahan ba daw ni Trillanes si Bato para matanggal na sa Senado? Sana nga po kasi kapal naman ng mukha mo. O, totoo. Malamang. Eddie Luna, shout out ha. Ha? Hi, Sir Rox. Yan si Paulo Dutay. Nagpaplano siguro na tumakas dahil alam niya may kakaharapin siyang kaso. Dapat yung mga ganyang halimaw, maraming nakabantay dyan. Ang mata ng pulisya, sundalo at mga NBI. Diyan na nakatutok. Ang hirap sa ating mga enforcement. Habang andyan, dapat mahigpit na ang monitoring sa ganyang klase ng halimaw. Tapos, saka lang nila humahahog pag nakatakas na. Gagawa naman ng katwiran. Dumaan sa backdoor. Di na natuto ang mga nagbabantay sa mga magnanakaw. Salamat. Mabuhay ka, Karok. Sabi. Ha? Eddie Luna, Karox, yung mga anak ni Paulo Dutay, pag pumasok sa politika mga yan, siguro mga salot din yan. Kaya nga lang, wala tayong magagawa. Kung maghirap ang ating mga kababayan, kasalanan din nila yan. No? Kung gusto nilang maghirap sila habang buhay, sige, magpakatanga kayo. Sa pagboto, wala kasi kayong utak sa pagboto, di magtiis kayo. Pati mga apo natin, maghihirap pagdating ng araw dahil sa kagagawan nyo. Mga tangang butante. Salamat, Sir Roxanne nyo. Chubisa Bunao. Naku po, Robin. Tumigil ka na nga sa... Nakakasuka ka naman. Puro ka drama. Wala ka naman sa puting tabing. Nasa itim na tabing ka naman. Diba? Shirley J. Sir. Ibahin mo po, Congressman, ang mga taga Davao City. Basta, Duterte entitled dyan. Kahit anong gawin nila, okay lang sa mga mamamayan dyan. Marami kaming mga kababayan na taga Davao. Talagang bulag at bingi sila pagdating sa mga Duterte. Kaya sige lang mga Duterte, gawin yung lahat ang gusto ninyong gawin. Ha? Ha? Gawin, ha? Sige lang mga Duterte, gawin yung lahat ang gusto ninyong gawin. Diyan, dalawang kamay kasama pati papaas na sasaluhin ng mga taga dyan. Buti na lang hindi kami taga dyan, Karox, mga tanga. Talaga, believe sa mga puon nila. Totoo yan, Shirley. Ha? Eddie Luna ulit, oh. Karok, sana magkameron ng batas sa Pilipinas na ang mga abogado na nagtatanggol sa mga magnanakaw, rapist at mamamatay tao, kung matalo ang kanilang kliyente, kasuhan din at ikulong yan mga abogado na nagtatanggol sa mga masasamang tao. Totoo. At isa pa, saan may batas ang Pilipinas na bitay? Kasi anyan lahat sa Pilipinas ang masamang tao, kasama na mga senador at mga congressman. Yun nga, Eddie Luna. Ramon Valencia, shout out ha. Good morning, bossing. Pasensya na hindi ako nakapag-comment sa mga ilang araw. Gusto ko lalo na doon sa topic mo na abugagang Wangbu. Ay, nako. Lord. Chupista Bunao ulit, oh. Opo, kuya, bagay po ang gupit mo. Bumata ka ng 5 taon. Good night po sa inyo, kuya, at sa mga ka-warriors. Eddie Luna ulit, oh.
Anong sabi mo, Bobong Robin? Masasabi ko lang, pareho silang tanga. Sasabi, matapang sa kaya lang, matapang yan, gago na Robin. Ay masapwesto. Ang maraming ninakaw, tangina mo. Dapat pati ikaw, balian ng tadyang. Napakatanga mo. Dapat yung idolo mo, na nakakulong sa ipainom asido, lagyan ng super lolo, na labintador sa bunganga at sindihan para sumabog ang bunganga at tumilapo ng panga. Salamat, Karox. Mabuhay ka. Mabuhay ka. Ay, nako. Librado Ludovico. Blessed morning, Karox and Tor Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Talagang itong mga dutae ay kaputa-putang ng kapamilyang hayop, kakapal na mukha. Takot ang tinanim sa taga Davao. Kailan kaya malusaw ang pamilyang ito para naman mamuhay ng mapayapa ang taga Davao? Bongbong ang bato. Di Luna ulit, Karox, ano kaya kung magbungan si Atty. Claire Castro at si Buangson? Sino kaya dalawa ang pinakamalakas ang boses? Thank you, Karons. Baka hindi patulan ni Atty. Claire, baka hindi patulan. FM mode. Ramon Valencia. Bossing, napanood ko yung si Atty. Wang Bu na ang sabi niya ay hindi daw siya DDS, kakamping daw siya. Hindi ako naniniwala kasi wala pa akong nakita na ganong asal na ginawa ang mga kamping. Totoo. 2 DDS yung pinakita ni Wang Bu. Dati nagalingan ako sa kanya. Napinklawan siya, pero nang mas bumabor siya kay Digongyo, mas okay na si PBBM ngayon. Totoo yan, Ramon. Kalat ni Baya, shout out Good evening, Kasani. Walang patumpik-tumpik. Bakbakan mo ang mga ungas na yan, Kasani. Totoo. Oy, may tanong ako, dapat ba, ano ba ang palagay niyo dito kay Diskaya? Kaawa-awa naman, Dapat bang kaawaan? Ako hindi. Parang hindi. FPJ, shout out. Bine-baby kasi ng gusto Duterte, kaya pati mga politiko sagot. Todo dikit at himod sa tumbong para lang makapagnakaw at abuselto, walang imbestiga at kaso-kaso. Pansinin mabuti, halos lahat ng nakadikit kay Duterte puro merong kaso, krimen, pagnanakaw. Totoo yan, PJ. PJ ulit, ginawang inutil ang gobyerno at binaboy ang batas, kaya nila nagawa lahat ang kababalaghan. Totoo. Shirley Jaser. Atong ang magdasal ka na. Shout out sa mga bumoto kay Robin Padilla. 3 taon pa tayong magtitiis na ewan. Magtitiis sa ewan na to. Sayang ang perang taong bayan. Nakakulong po si Duterte nakakulong po si Duterte sa 3-star hotel. May kusina, may heater, may aircon, may mga private nurses at doktor. Yan ang kulungan dito sa Europe. Nasa Europe pala si Herli. Oy, Kimo! Kwento ng karamihan na nakakulong na. Kaya nga mas gusto pa nila na nakakulong at tahimik sila. Minsan pwede ka pang magtrabaho, kumita ka pa para ipadala sa pamilya. Hay nako, Boy Sile, tumahimik ka na lang. Karox, gupit mo, bagay sa'yo. Thank you. David Ali Mendoza ulit. Good evening, Karox. Nagpaalam po pala si Pulong para umalis sa bansa. May kasabihan nga po, plight means guilt. Kahit po hindi payagan yan ni SP Boji D, malamang mawala pa din yan. Hindi pwede yun. Pwede ba yun? Maski hindi pumayag si Boji, tutuloy siya. Hindi, di ba? Kasi nagpapaalam siya Di ibig sabihin, pwedeng hindi siya payagan. Kung hindi niya gagalang ba't pa siya magpapaalam? Malis na lang siya, di ba? Yun ang sa akin. Ano po bang ginagawa ng backdoor exit ng Pilipinas? David Alvin Mendoza ulit. Karox, mali ata tayo ng tinahak na landas ng buhay. Dapat pala nagpolitiko na lang tayo. Pero pinaligaya ka na wala kang pang gastos.
Dahil pera pala ng bayan ang ipinambabayad sa mga pokpok. Visit. Ay, dapat po talaga kilatisin na mabuti ang mga taong ihahalal natin sa susunod na eleksyon. No? David, sabi ko na nga, dapat itong Comelec na ito, ang kumikilatis sa mga kandidato. Bobo kayo. Patakbuhin ninyo, 80 anyos na si Digong, nakapampers na, pinatakbo nyo pa ng mayor. Presidente, biglang nagme-mayor, para kayong ginagago, payag kayo, Comelec. Klaseng katangahan yan. Ba? Si Lito mabait, gandang gabi Sir Rox, tama ka sir. Yang mga Duterte ay lahat na yata ng kasamaan ay pinagsama-sama sa kanila. Nakakasuklam, buti medyo may pagbabago ng konti ngayon kay BBM administration. Nagpupulasan sila palabas ng bansa at takot din sila na magiging aksyon sa kanila ng batas. Jab Alvaro, shout out. David Ali Mendoza ulit. Karox, sabi ng abogado ni Atong Ang, minadali daw ng DOJ ang kaso ng missing sa Bungero kahit di nakasama ang mga absuelto ng kliyente niya. Paano mo maabsuelto si Atong Ang? Siya nga ang pinaka-mastermind ng krimen. Alam nga namang si Patigongan ang pinaka-utak ng krimen. Utusan lang yan ni Atong Ang. Wala kayong magagawa, David Bayad nga yung abogado niya para dumipensa ng maski na pabaliksak. Inang batas, David Ali Mendoza ulit. Karox, nakakainis makinig sa mga paliwanag ni Kimo tungkol sa kalagayan ni Digonggong. Malamang nga po ay nakabatak yan si Kimo. Mabuti na lang at di po sinama sa mga binoto ko yan. Ikaw naman, ako di ko na iniisip yan Ang kaso, ang daming mga bugok na Pilipinong botante pala. Olats tayo, diba? Totoo, maraming tanga David Ali Mendoza ulit Karox, si Dismaya pala ay sumuko na sa NBI at preparado na pala kasi may dalang hand carry na maleta. Nandun na yung mga isinuot niyang mga damit sa kulungan at kasama na mga abubot niyang mga lotion na ipapahid sa katawan niya. Ano na po pala ang nangyari sa deal nila ni Marcoleta na gawin silang state witness? Hindi pwede. Kung ako sa mga Dismaya, sasabihin ko na lahat. Yun nga dapat gawin niya. Tsaka surrender niya lahat yung kayamanan niya. Bumalik niya sa ordinaryong pamumuhay. Di ba? Malaman ko para gumanggang naman ang konsensya ko sa kaso. Minsan ay pagiging matabil ay masama. Kaya nga ba'y kasabihan na ang isda ay laging nahuhuli sa bibig. Pero tingin ko po, Karox, kahit di nila pinagyabang ang yaman nila, sooner or later, ay puputok na din ang anomalya ng flood control project dahil sa mga nangyayaring baha sa buong Pilipinas. Kamay na po ng Diyos ang gumalaw para tapusin na ang mga kasamaan nila. Totoo. Naniniwala ako sa iyo dyan. Sabi nga pag gumalaw ang kamay ni Bossing. Di ba? 3JC Hope, shout out my friend. Sabi ni Rodelia Alpilor. Hello po Sir Rox. Sa simulat sa pool hanggang sa huli, sila pa rin ang pasimuno ng gulo sa ating gobyerno, sa gobyerno natin. At salamat sa Diyos, talagang nanindigan si BBM. Salamat Sir. Sir Rox, ingat po lagi tayong lahat. God bless us all po. God bless Rodelia Alpilor. Elizabeth Iscareo. Good morning. Dagdag comment ko lang po. Sasabihin to si Robin. Kitang-kita dito sa gaano kabobo. Walang katino ang pag-iisip para protektahan ng isang demonyong si Digong. Wow di kami kasing tanga mo at bobo. Kaya tumigil ka na sa mga pinagsasabi mo, ubod ka ng gunggong. Mas gunggong na tingin ko dito sa putang na si Harry Roque kaysa dito kay Kim mo. Sa totoo lang. Elizabeth Iscareo. Kasalanan niya ng mga bubutante at ibinoto ang mga tanga. Walang pinag-aralan at sobrang gunggong ang mga yan. Kagaya nito si Robin na si Robin na sana samahan niya na lang doon sa kulungan. Di ba Sir Rox? Kasalanan ng Comelec yan. Comelec talaga dapat yan. Kaya nga kayo po nang dyan para salain ninyo yung mga klase ng mga klase ng nag-a-apply na public servant. Hindi pati mga ulul. Mary Lebron, shout out.
Oy, mission accomplished mga friend. Hanggang bukas muli. Oh. Oy. Shout out. Friend Aya Bingson, Dolor Gracia. Emans Calona nak, shout out ha. Brother Eli Asisio. Hanggang bukas po muli mga friend. Good night. God bless. Ulitin ko tanong. Dapat bang kaawaan si Sara Diskaya?